Kung mahilig kayo magpa-Airbnb, mahilig kayo mag-Airbnb staycation, di kayo na lang ang mag-Airbnb. Pili na lang kayo ng magandang property. Kesa kayo ang magbayad niyan, bakit hindi kayo ang kumita? Pa ako sa mga sa mga hula nyo, kabayan ka updates. Wait lang, babasahin ko nga. Tama po ba ang hula ko? Diyan po ba yan sa malamig na area? Yan po ba yung Tagyo? Ano po yung Tagyo, ha? Bakit po Tagyo? Ay, naku, ito tayo. Ito naman tayo. Naiiyak naman tayo. Para po sa lahat po ng mga kabayan ka updates na gustong maging part ng Homefort Hotel. Okay? Diyos ko, napakasimple lang kabayan ka updates. Oo, BRRR. Baka aso, RR. Ito pong unit na nare-open na ito ay 12 lamang. 12 units lamang out of 1,500 love houses. Ito po ay isang shop house. So pag sinabing shop house, imagine love house po siya na may kasamang commercial space. Pwede nyo pong gamitin o pwede nyo gawing coffee shop, milk tea house, sari-sari store. Ayan, pwede rin po. To be honest, actually, ayokong sabihin ito dahil isa pong magandang umaga, tanghali, gabi sa lahat po ng mga kabayan at ka-updates sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong Virtual Associate Sales Director, Justin Archeda, at ito ang nag-iisa at nag-iisa lang na SMDC Podcast, na kung saan tayo nga po ay napapanood at napapakinggan sa YouTube channel, YouTube Music, Facebook page, at Spotify. At kung halimbawa naman kabayan ka updates, medyo kayo po ay nasa kalagitnaan ng biyahe, kayo po ay nagmamaneho, kayo po ay pabiyahe papuntang inyong trabaho, pauwi ng inyong bahay, o di naman kaya kayo po ay hindi makatulog, pwede nyo rin po akong mapakinggan sa Apple Podcast. Oo, kung medyo ayaw nyo akong panoorin, ayan. Yung iba ho sa ating mga kabayan ka updates ay ginagawa nga po tayong radyo, ginagawa po tayong background kapag sila po ay hindi makatulog. Lalo na nga po si Miss Melody na taga Singapore, ako nga po ang ginagawa niyang pampatulog mula po sa kanyang pagod sa kanyang trabaho, pag-uwi daw ng kanyang bahay bago matulog. Oo, siya nga po ay nakikinig ng SMDC Podcast, o 'di ba? O kahit hindi ka nanonood, makinig ka lang. At available nga po tayo sa Spotify, Apple Podcast, or di naman kaya kung kayo po ay naka-premium sa YouTube, pwede rin po. Ha? Kahit hindi niyo po ako panoorin, pakikinggan niyo lang po. Ayan. Nako kabayan ka updates, kamusta? At kamusta? Today is August 25, 2024. Ang haba-haba ng bakasyon ng ating mga empleyado dito mismo sa Pilipinas. Ayan, sa lahat po ng mga kabayan ka updates na nasa Pilipinas at nagbabakasyon, kung ano man yung mga ganap nyo dyan, sana masaya kayo. Sa lahat po ng mga nag-beach, sa lahat po ng mga outing, sa lahat po ng mga may ganap. Nako, ingat po tayo ha, mag-iingat po. At sa lahat po ng mga kasama kong team bahay, opo. Oo, hindi, actually wala tayong pahinga eh. Tayo nga po ay busy bilang paghahanda nga po kabayan ka updates
sa aking grupo, sa aking bagong ipapakilalang mga talents. Wow, talent! Mga ano, ano na po ako ngayon, talent manager na po ako ngayon, opo. Ayan, so talagang nga po, hinahanda nga po nating kabayan ka-updates ang ating mga kagrupo, ang mga bago kong taong hinahandle bilang associate sales director. Hinahanda ko na nga po sila kabayan ka-updates. So wala tayong pahinga. 'Di ba? Nagsushoot din po tayo ng video, ng podcast. So hindi pwedeng magpahinga, hindi pwedeng magsara ng tindahan. Opo. Ayan. So, shoutout din pala sa mga kabayan ka-updates kung nasa Baguio. Nandiyan sina ano sina Sir Florentino Ramos, Sir JR, sina Jane, si Rona, yung mga dati ko nga pong kagrupo sa SMDC. Uy, baka naman, baka may peanut brittle dyan. Oh. Masarap yung ano dyan. Ano ba yun? Saan ba? Ano ba yun? Ano bang pangalan ng tindahan sa Baguio na nagbebenta ng mga Good Shepherd? Ayan, Good Shepherd. Baka naman, oo, yung mga kahit peanut brittle lang, masarap ang mga peanut brittle dyan. Yung mga strawberry jam, kung hindi nyo pa rin nakakalimutan ng ating pinagsamahan, oo, baka naman. Oo. So, baka lang naman, no? Strawberry jam, peanut brittle. Samahan nyo na rin ng ano, ng bato, yung ano ba yun? Yung, may tawag doon, parang minat, hindi, nakalimutan ko yung delicacies na yun, pero masarap din yun, oo. Pero siguro kahit yung peanut brittle na lang, tsaka yung ano, yung strawberry jam, oo. Enjoy kayo dyan, kabayan ka-updates, kina Jean, Rona, and Sir Florentino Ramos. Ayan, Sir JR. Ingat-ingat po kayo dyan. And sa lahat din po ng mga kabayan ka-updates din na nasa Baguio. Nako, enjoy po kayo sa lahat ng mga bakasyon dyan, sa lahat ng mga ganap. I-enjoy nyo na. Gamitin ng pagkakataon na magnilay-nilay dahil by Tuesday, nako, back to normal na naman po tayo, opo. Back to terror boss na naman po tayo. Yung mga terror na boss, oo. Yung mga late na nagpapasweldo dyan, baka naman. Gusto ko nga din palang batiin ng mga mega super duper shout out po sa lahat po ng mga nanghula, yung mga sumubok na nanghula talaga doon sa ating pa-blind item. Pa-blind item. Pa-blind item, oo. Natuwa ako sa mga sa mga hula nyo, kabayan ka. Wait lang, babasahin ko nga. Eto, sino ba to? Sabi ni RD Pobre, Pasig at Tarlac. Oo, yung tinutukoy ko daw na letter T at P, T as in tango at P as in Papa. Ayan. Pasig at Tarlac. Tapos bumawi siya, Taguig pala at Pasig. Ayan, si RD Pobre, nag-comment nga po siya. Sabi naman ni The Molinas World 2583, Taguig na ito for sure. Oo, si Basam Kim. Ayan, si Basam Kim na hindi ko alam kung naiintindihan ba niya ako. Puro heart lang ito. Pero maraming salamat po sa papuso, ha. Basam Kim. Si Edemar Givone, 4546. Sabi, Tagaytay harap ng SB Hiraya. Hindi, alam nyo kabahan ka, marami ng mga bakante lote si SMDC, no? Yung mga nakaharang dyan. So, kanya-kanya rin ang hula. Kasi, basta marami. Ayan, ayoko mag-talk. Ayoko na lang mag-talk, no? Basta marami po kabayan ka-updates. Ayan, sa iba't ibang mga lugar, ang daming mga harang na SMDC dyan, pero hindi pa nalo-launch. Okay, pero I doubt, no, kung maglo-launch agad yung mga yan kasi minsan inaabot po ng ilang taon.
May isa akong binabantayan actually na nakaharang din. Sabihin ko ba? Oo. Dito po sa bandang tabi ng bandang Ortigas. Oo, kasi parang wala pa tayong project bandang Ortigas. Kung meron man dyan po mismo sa Renaissance, yung Shine. Pero yun nga kabayan ka updates, meron na akong nakikita dito sa bandang tabi, malapit sa Robinson's Galleria. Ang tagal na niyan. Oo, inaabangan ko rin yan. Pero ang tagal-tagal na kabayan ka updates. No? So, pero sinabi ko na yung kabayan ka updates. Sinabi ko na nga po yan kabayan ka updates yung ere na yan kasi hindi yan ilo-launch. Oo, medyo safe ako diyan. Hindi po iyan yung ilo-launch. Oo, pero yun nga po, inaabangan ko yan, yung bandang malapit sa Robinson's Galleria. Kasi imagine, ang lapit sa Robinson's Galleria, ang lapit sa SM Mega Mall, ang lapit sa lahat ng mga malls. Along EDSA pa Kabayan Ka Update. So, napakaganda ng location na yan. So, hintayin natin, di ba? Hintayin po natin Kabayan Ka Updates. Aha. May mga nagano pa dito. May nag-PM naman sa akin sa WhatsApp. Sabi niya, ah, Sir Justine, hi Sir Justine, tama po ba ang hula ko? Diyan po ba yan sa malamig na area? Yan po ba yung Tagyo? Ano po yung Tagyo? Ha? Bakit po Tagyo? Oo, Miss Christine. Bakit po Tagyo? Paki-explain po. Opo. Ano yung Tagyo? Malamig na area, Tagyo. Ano yun? Naku, Miss Christine, buti na lang talaga hindi ko tayo friends sa Facebook. Or else, baka kayo po ang natag ko. Oo, Tagyo. Oo, ano itong mga hula-hula nyo? Meron pa dito Kabayan Cup. Dito sasabi dito, Tondo? Tondo? Oy, mega super duper shout out po sa lahat po ng mga Kabayan Cup dito ko sa Tondo. Ayan. Malay nyo, Kabayan Cup. Hindi nyo masabi, hindi kayo sure. Anything is possible basta may mga developments ha. O nako, at saka Kabayan Cup updates. Ito po makwento ko lang po Kabayan Cup updates, no. Yamang Tondo po ang ating nag-uusapan. Hindi po ako laki ng Tondo. Hindi po ako batang Tondo. Pero may lugar din po ako. Hindi po naging tirahan ko. O kasi yung tiyahin ko na nagpalaki nga po sa akin, kami po ay umuupa ng kwarto nung ako po ay nasa elementarya pa lamang. Hindi kami, yung lugar naman, subdivision, pero umuupa nga po kami ng kwarto or studio unit. Okay? Pero Kabayan Cup, before, nung mga panahon tayo po ay nasa high school, oo, alam niyo po Kabayan Cup updates, nung una, parang, paano ko ba sabihin? Baka mabash po tayo. Oo, pasensya na po, bata pa ho tayo ng mga panahon na to, no? Pero nung una, syempre, parang, parang, may pagka-maarte tayo Kabayan Cup updates, oo, let's face it, once upon a time, naging maarte ka rin naman. Oo, pero alam niyo Kabayan Cup updates, itong mga gitong klaseng lugar, ito po ang isa sa mga nagbigay kulay sa aking kabataan. Oo, dito ko nakasama yung mga totoo at tunay kong mga kaibigan. Noong mga panahong high school, ayan, pag may mga group study o group project, sama-sama po kaming nag-aaral ng aking mga kaibigan with matching pansit canton. Ay, oo. Nakuha, ito po ang isa sa ito po ang isa sa mga ikinaka-treasure ko Kabayan Cup sa mga panahong tayo nga po ay nasa high school. Ang simple ng buhay noon at kahit ganun po yung lugar na aming tinutuluyan sa bahay ng aking kaibigan, sobrang naramdaman namin yung saya. Ang bababaw lang po ng aming mga kaligayahan noon. Magkakasama lang kami ng mga kaibigan ko. Ah, may luto man, hati-hati ho kami sa 3 pakete ng pansit canton. Nako, sobrang saya na po namin Kabayan Cup updates. Oo, tas ano pa, ito yung mga panahon na kung saan parang nauuso pa yung mga yung mga chat TV.
Oo, naku, sa lahat po ng mga ano, hindi ko alam kung alam po ito ng iba sa atin, yung mga Destiny at Chat TV, mga gano'n, yung mga Morph TV. Oo, yun lang po yung aming background, yung may music video sa bandang 1/4 ng screen, tapos parang baba ads, tapos yung bandang kalahati ng screen ay mga chat. Oo, yung tipong ba 'to, parang ang ano pa, makita niyo yung mga numero ng mga looking for textmate o mga nasal. Oo, ASAL, ganyan, NASL, 'di ba, yung mga name, age, sex and location, 'di ba, mga gano'n. Ang pinaka ano ko pa diyan, kabayan ka, sa mga panahon na 'yan, ang pinaka gustong-gusto ko diyan, kapag may mga nakikita, as in hindi pa uso yung mga ano, mga Facebook, 'di ba, that time. Ang lakas makatanda ng mga Friendster pa ata ang uso nun, pero hindi ko lang maalala kung ano ba, kung kapag na-search ba yung number or yung buong pangalan, ma-search ba agad sa Friendster. Kasi alam ko Facebook na lang ata yung bigla na lang ano eh, kapag nag-search kayo sa Facebook, makikita niyo mismo yung ano, yung mga profile. So nakalimutan ko, nakabayan ka updates, pero yung isa sa mga inaabangan ko sa mga ganyang mga chat, yung nagbato ng number, tapos sabi parang Ann Curtis look alike. May mga ganun. O Polo Ravales look alike. Mga ganun. Oo. Tsaka yun nga, kabayan ka updates. Parang alam ko yung mga panahon na yan. May mga ano pa yan. Parang nagkaroon ng mga circle of friends, may mga clan-clan. Oo, naging part din po tayo ng mga clan-clan na yan. Yes. Oo, ta's doon mo nakikita 'pag mga Grand Eyeball. Nakakatuwa 'no, parang nung mga time na yun, sobrang na-e-excite ako kasi meron pang mystery. Oo, meron pang mystery yung taong gusto mong makilala. Unlike ngayon, parang puwede mo na makita sa Facebook yung, taong, gusto mong i-stalk, naku, makikita mo na. Tipong halimbawa natulfo ka, o i-type mo yung buong pangalan nung natulfo, ayan, o maso-search mo na agad. Pero nung mga panahon dati, parang ano, parang punong-puno ng mystery yung mga tao dati kasi nga medyo hindi pa gano'n katalamak ang social media. Parang, bato-bato lang na number, ganyan. Kaya may mga iba nai-scam o, sabi Ann Curtis look-alike daw. Yun pala ayokong mag-talk, nagbago na po ako. Anyways, kabayan ka updates, pero yun nga po, nung mga panahon na yan, sa ano, yung mga ganyang mga setup ng lugar, ah, ah, talagang yan po talaga yung sobrang ano, sobrang nagpasaya ng kabataan ko. Ayan, nung mga panahon kasama ko yung mga kaibigan ko. At saka, kabayan ka updates, ako naniniwala ako, no, lahat po ng mga successful na tao ngayon, lahat po ng mga successful na tao, lahat po ng mga yumayaman, lahat po ng mga nagkaroon ng tagumpay, no? Halos lahat, naniniwala po ako dito, kabayan kapits, halos lahat maririnig mo na isang beses sa buhay nila, once upon a time, diyan po sila tumira. At talagang, alam mo yun, talagang naramdaman nila yung hirap. Naramdaman nila yung hirap, naramdaman nila yung bato, yung iba, no? Kumpara nga po sa mga kapatid kapatid natin, mga alta sosyedad, ayan. Dati-rati, kapag nung bata ako, tinatanong ko sarili ko, tumitingin sa salamin na parang, bakit hindi ba ako pinanganak na mayaman? May mga ganun ako moments na kinakausap ko yung mukha ko sa salamin, tas sasabihin ko kay Lord, Lord, ba't mo ba ako hindi ginawang mayaman? Alam mo yun, kung mayaman na siguro ako, siguro ang saya-saya ko. Pero ngayon, na eto nga po yung nararamdaman ko ngayon, parang doon po talaga ako lubos na nagpapasalamat sa Diyos, kasi nga buti na lang talaga. Oo, kasi ewan ko, 'pag
'pag pinalaki ka sa yaman, pinalaki ka sa mayaman talaga, ang dali kasi ng life, eh, 'di ba? Ang dali ng life. Maaaring lumaki ka sa English, pagiging Inglesero. Yun yung ano, yun talaga yung pinaka kinaiinggitan ko. Sabi ko, sana man lang, hindi man lang, inaaway ko yung mga magulang ko, sana man lang, pinractice man lang ako matuto mag-English. English. O ano ba naman yung ano, tinuruan niyo man lang mag-English. 'Di ba? Kahit papaano medyo may ilalaban sa BPO 'to, 'di ba? Oo, may ilalaban man lang sa mga patuwang, yung mga pakonyo, ano, wala. Eh, Tagalog, pero at least 'di ba? At least natuto tayong magsalita. Oo. Pero yun nga, kabayan ka, napapa-thank you Lord ako kung bakit eto ang naging buhay ko or pinagmulan ko, kasi ang pressure din na pag mayaman ang mga magulang mo. O ikaw ang magtutuloy ng mga negosyo ng pamilya. Hindi ka pwedeng pumalpak. Dapat ikaw ang magtutuloy ng ating mga advokasya. Ikaw ang magtutuloy ng ating mga pinaghirapan. Mag-aaral ka sa ibang bansa, sa US. Tapos kailangan lagi kang top 1. Yun, no? Parang sabi ko, parang hindi ko kaya. Kaya nga, nung mga panahon nga sa high school ako, though, ano naman, no? Parang nag-aaral ako, hindi ko pinabayaan ang pag-aaral ko, pero syempre hindi ko rin pinabayaan yung sarili kong magpakaano. Aminin niyo, lahat tayo dumaan diyan. Hindi pwedeng ano, wag kayong ganyan. Pero lahat po talaga, lahat ng mga party, ng mga high school days natin, lahat nabuhos ko na. Kaya nga, eto nga po, ang naging finished product natin. Mas lalo po tayong lumala talaga. Hindi, kumbaga kabayan cup, this talagang medyo nabuso na pulat. So kaya pag binabalikan ko nga po ng mga panahon na yun, parang ang sarap. Oo, pero sa lahat po ng mga nagsisimula pa lang sa buhay, mga nag-aaral, yung mga nakatira sa mga ganyang mga lugar, huwag kayong mainip. Mm. Darating ang panahon, sisikat po ang araw sa ating lahat. Dahil may pag-asa po tayong lahat na makabangon sa buhay. Depende po iyan kung paano nga po tayo gagalaw. Mm. So, hindi po ito parang paligsahan kung sino mauna. Hindi po. May mga pagkakataon, may mga nauna pero bumagsak pa din. Pero may mga sa umpisa bumagsak pero sa dulo nakaangat. Basta wag lang mapagod, 'di ba, kabayan ka? Beats. Go lang ng go lang ng go ng go lang ng go. Ayan, nabulol na ako. Go lang ng go lang ng go lang ng go lang ng go. Oo. Like Alice Guo. Oo, go lang ng go, 'di ba? Kabayan ka updates. Oo, saya sa lahat po ng mga kabayan ka updates na nagsisikap sa pag-aaral. Ha? Tulungan niyo yung mga sarili. Oo, balang araw, gaganda po ang ating buhay. Ayan. Pero ano lang, no, curious lang siguro. Pero siguro sa mga curious dyan, no, kung what if bumalik tayo sa ganung panahon. O sa ganung panahon. Kumbaga may time machine, ganyan. Kasi may mga pagkakataon, kabayan ka updates, what if bumalik nga po ako sa panahon na yun. Um, medyo half-half ako, yes or no. Kasi kung babalik man ako sa panahon na yun, dahil alam ko na mangyayari. Parang kumbaga sa panahon na yun, parang alam ko na kung ano magiging future ko. Kumbaga yung mga decision ko sa panahon na yun, parang alam ko na kung ano pipiliin ko para makating ko kung ano eto ngayon. Ang hindi ko lang ang isa lang sa hindi ko alam kung kumbaga parang isa lang sa nag-hinder sa akin kung bakit ayoko nang bumalik doon, ay yung tipong makita mo yung mga magulang mo or yung mama mo, yung nagpalasahin ko. Kasi ang hirap. Kasi imagine kabayan ka, update, sasabihin mo sa kanila parang, alam mo ma, um, 20 years from now, magiging podcaster po ako. Baka hindi nila alam yung podcaster, no? Magiging YouTuber po ako ng isang real estate company, kilalang kilala. Oo. Tapos sasabihin nila, naku anak, mukhang sana matupad talaga yan. Oo.
Tapos hindi mo alam paano mo sasabihin na parang, kaya lang hindi na kita makakasama that time eh. Yun ang pinakamahirap sabihin. Eh kasi syempre wala naman silang alam doon kung ano yung magiging future nila, 'di ba? Yun yung pinakamahirap na kapag what if nga bumalik ako, may time machine, bumalik ako sa panahon na yun. Parang alam ko na yung future ko, tapos alam ko magiging future nila. Yung future nila na hindi ko na sila makakasama. Ayun naman sa kabayan ka-updates. Yung tipong kapag nagiging instrumento ang mga magulang natin para makapag-aral tayo, maiayos ang buhay natin. Pero once na kapag handa na tayo na harapin ang totoong laban ng buhay, tsaka sila doon nawawala. Doon talaga ako kabayan ka. Please. Ay, naku, ito tayo. Ito naman tayo. Naiiyak naman tayo. Oo, kaya sa lahat po ng mga kabayan ka updates, no, naku, value your time. Spend quality time with your family. Yung mga magulang nyo, ayan. Kasi, Diyos ko Lord, hindi nyo po alam. Busy tayo sa pag-aaral, busy tayo sa mga trabaho, pero hindi nyo alam yung oras pala ng magulang nyo, wala na. 'Di ba? Ay, okay. Ay, naku, intern tubig. Wait lang muna kabayan ka updates. Oo, pero kabayan kapis nakabalik tayo sa lahat po ng mga taga-Tondo, ayan. So kung saan-saan tayo umabot no, ng kwento natin, pero again sa lahat po ng mga Tondo, mega mega super duper shout out po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga naghula, oo, yung Tagyo na yan, Diyos ko, na-stress ako sa Tagyo na yan. Ano ba yung Tagyo na yan? Oo, Diyos ko Lord. Okay. Eto pala kabayan ka updates. Maibang issue nga pala tayo, no. Naglabas na nga po tayo. Yung ginawa nga po naming video or reels ni Sir John Talusan ang aming sales director ng SMDC with the help of his wife, Miss Sheila Talusan, kapwa associate sales director ko nga din po sa SMDC, na i-publish na nga po namin ang reels, ang kauna-unahang reels ko nga po sa Homefort Hotel. Ayan. Ang Homefort Hotel na kung saan isa pong property management po. Okay? Na ang layunin po ay alagaan ang inyong mga property sa SMDC kung kayo po ay may planong pa-Airbnb business, no? Si Homefort na po ang bahala po sa inyo. Para po sa lahat po ng mga kabayan ka-updates na gustong maging part ng Homefort Hotel. Okay? Diyos ko, napakasimple lang kabayan ka-updates. Oo, BRRR. Parang yung R ko, parang roar, no? Roar. BRRR. Parang aso. R. Pasensya na kabayan kapits, hindi tayo medyo madiin sa R. Oo, nabubulol po tayo sa R. R. Oo, medyo pagpasensya na po kabayan kapits, no? So, again, B, R. Basta yun na yun, B tapos 3 R. Okay? So, B is buy a property. O, bili ka ng property. Mag-invest ka sa property. O, allow me to help you. Ayan. So, kapag ako po ang pinili nyo inyong consultant na ko, hindi lang po discount ang makukuha nyo. With tender, loving care pa po tayo sa Homefort Hotel. Wow, TLC. Pa-TLC ka pa. Oo. So, yun. Buy a property. No? So, bilang inyo pong consultant, kabayan ka updates, pipilian ko nga po kayo ng property na perfect for Airbnb.
property hindi kayo bibigyan ng sakit ng ulo. Tulad po ni Miss Rose na taga Belgium, na Diyos ko Lord, fully booked na naman ang Fame residences niya. Ayan. Oh, ha? Hindi nyo kaya. Fully book, Airbnb, straight 1 month, fully book. Hindi nyo kaya, kabayan ka updates. Oh, kasi may mga ano kasi yan, may mga technique kasi sa pagpili ng property. Hindi yung basta kuha ng kuha ng kuha ng kuha ng kuha lang. Oh, kuha ka ng kuha ng property. Reserve ka ng reserve, hindi mo inaaral yung property yung ibinibigay sa'yo. Oh, baka pag ang ganda nga ng layout na nakuha mong property, pag dungaw mo, hello po kapitbahay. Diba? Dapat medyo iba, stand out, hindi pwede yung bibili ka ng million property tapos hello kapitbahay ang view mo, diba? Oh. Ay. So buy a property. Okay? Number 2, renovation. Renovation. So renovation kabayan ka because importante po ang renovation interior sa property inyong pinapa-Airbnb. 'Di ba? Bakit tutuloy ang isang guest sa inyong property kung hindi kompleto ang mga gamit, hindi maayos ang unit, o hindi maganda yung interior ng nako, ang dami hong maaarte sa atin kabayan kapits, ang dami let's face it, wag na tayo magpaka-plastikan dito. Lahat po ng mga lahat po ng mga naghahanap ng mga Airbnb, pumipili yan ng mga property magaganda, maaliwala sa mata. O stress na nga sila sa kanilang buhay. Diyos ko, maghahanap pa ba ng stress na lugar? Hindi po sapat ang internet, ang Netflix, hindi po sapat yung kabayan ka-updates. So, kailangan dumadaan po sa renovation. At nako, ang ganda ng interior, ang ganda ng renovation ng Homefort Hotel. Talagang very uniform ang kanilang interior. Parang sa Shangri-La, di ba? Kumbaga parang kung ano yung itsura ng Shangri-La. Oh, ganun po ang Homefort Hotel. Pare-pares po, uniform. Oh, yung 1BR, lalagyan po ng dalawang double size bed. 'Di ba? So, mas maraming maa-accommodate. Hindi yung parang isang bed, may sala, mesa, ganyan. No. Ang mas mabenta po kabayan ka updates, yung medyo dala-dalawa ang kama. Yun po ang mabenta kabayan ka updates. Hindi yung iisang kama lang. Ha? Kasi ang importante po sa mga guests, mas maraming ah, mas maraming mahihigaan, mas importante. Oo. So, yun po, renovation po. Pagkabili ng property, pagka-turnover, i-renovate po natin with the help of Homefort Hotel. Okay? Pangatlong R, rent. Rent it out. So, after mapa-renovate, ito na. Ito na ang panahon ng paniningil. Ito na ang panahon ng paniningil. It's payback time, di ba? So, ano na talaga tayo kabayan ka-updates. Ito na yung pagkakataon na kung saan magsisimula na nga po ang ating negosyo. O gaya nga po dito sa ating property nakuha. O kumikita nga po ang ating property sa Shore 2 ng 3,000 to 3,500 per night. May mga pagkakataon pa kabayan ka-updates na weekend, nag-iiba ang rates natin, ha? O pag weekend, nag-iiba ang rates sa holiday. O fully book tayo ng holiday. Ha? Yung iba dyan talagang nagpa-book. Yung mga malapit lang sa Pasay. O yung mga gusto makatakas sa mga terror na amo na late na papasweldo. Oo. 'Di ba? Yun po kabayan ka updates, no? Lalo pag mga bare months, marami na naman po tayo mga
Airbnb host na masaya, mga property management. Home Fort Hotel, sobrang fully booked din lalo kapag mga bare months. At ang mahal po ng mga hotel sa ano ha, pag mga medyo kayo po ay mag-Christmas sa mga hotel, ang mahal ha, pero fully book. Oh, may mga iba dyan, mga 10,000, 15,000. Diba dito sa Home Fort Hotel? Hmm, baka mga 5,000 lang po kabayan ka updates. Ang saya na ng inyong Pasko. 'Di ba? So, I suggest kabayan ka updates kung kesa kayo ang magbayad niyan, bakit hindi kayo ang kumita ng 5K na yan? Etong Pasko. 'Di ba? O, kung mahilig kayo magpa-Airbnb, mahilig kayo mag-Airbnb staycation, edi kayo na lang ang mag-Airbnb. Pili na lang kayo ng magandang property o magandang location. Kung hindi kaya mag-spot DP ng turnover, adi magparisaling tayo. Diyos ko, ang dami-daming pwedeng pagpilian. Ang daming pwedeng pagpilian, ang daming pwedeng swak sa budget. Magkano ang budget, pag-usapan natin. Magkano kaya monthly, pag-usapan natin. Diyos ko Lord, kung alam niyo lang po kabayan ka updates, hindi ho magkakasya ang isang oras. Oo. Okay. So, number 4. Okay, recap lang tayo ha. Una, buy a property. Pangalawa, renovation. Pangatlo, rent it out. Pang-apat, repeat. Okay? Repeat. Bakit? Diyos ko, kumikita ang inyong property. May pumapasok na income sa inyong property. Pagpalagay nyo, halimbawa kabayan kapit sa kaso ko. 25K ang monthly ko sa short 2. Ngayon, kumita ako ng 60,000. Okay, pagpalagay nyo 20 days. 20 days. 3K per night. 60,000. Yung 25, diretso po mismo sa SNDC. Meron akong 35,000 pesos. Anong gagawin ko doon? I-invest ulit. Kuha ulit. 'Di ba? Tapos kapag na turnover, dalawa na yung income ko. Okay? Ito na lang kabayan ka updates. What if, sige, pag-usapan natin, malas na. Oo, malas. Lugi negosyo. 10 araw. 3,000 per day. 10 days. 20, meron kang 30,000 pesos. Edi may 5K ka pa. Hindi naman laging buwan-buwan 10 araw ang booking sa Airbnb. 'Di ba? So pwede mo baka by etong buwan na to medyo mahina next month bawi ulit. Kasi of course, we have to understand this is business. 'Di ba? Walang negosyo na parang tuloy-tuloy ang tagumpay mo. Kalokohan 'yan. May mga pagkakataon talaga, Diyos ko kabayan kapits, hindi naman ako pwedeng magpaka-plastic dito. May mga pagkakataon na mahina, yes. Hindi, makakontrol ba natin kung malakas ang ulan? Tuloy-tuloy ang ulan. 'Di ba? May mga ganun talaga, pero may mga buwan na sobrang lakas. Majority kabayan kapits malakas po. Lalo pa kapag mga bare months. February. May mga times din na March, April, tapos June, July. May mga ganun depende po, iba ho kabayan ka updates Pero one thing for sure, bare months ang pinaka merrier sa mga Airbnb. So kung ikaw ay madalas na nag-Airbnb tuwing Christmas, nagbabayad ka ng 5 to 10,000, what if kung ikaw na lang mismo ang magpa-Airbnb at kumita ng perang ganyan. 'Di ba? So again kabayan ka updates, first, buy a property. Second, renovation. Pangatlo, rent it out. Pang-apat, repeat. Nako kabayan ka updates, sinisigurado ko nga po sa inyo, sa Home Fort Hotel, lahat tayo ay may magandang kapahingahan talaga.
Because kahit anong ginagawa mo, ikaw ay isang OFW, ikaw ay isang negosyante, busy sa inyong trabaho, walang oras magpa-Airbnb, si Homefort Hotel na po ang bahala po mag-alaga ng property ninyo. So, wala ng stress, check-in, check-out assistance, pag-maintain ng property, ano pa, wala na kayong iisipin pa kabayan ka updates. Okay? Pero syempre kabayan ka updates, kung gusto mo magpa-Airbnb, of course, kailangan stage 1 tayo. Buy a property. O buy a property. So sa lahat po ng mga kliyente po namin kabayan ka updates na gusto mag-start at wala pa akong property, please DM me on WhatsApp. Okay? Ngayon kung kayo po ay may unit na, baka naman, kabayan ka, baka naman. Oo. Kasi ito po talaga ay aming dinisenyo para po sa mga kliyenteng pumili sa amin, nagtiwala po sa amin. Oo. So, ito pong Homefort Hotel ay para po sa lahat po ng mga clients na wala pa hong unit sa SMDC at gusto mag-start ng Airbnb. I hope you do understand mo kabayan ka updates, no? Kasi ito pong program na ito ay parang hindi ho kami nahihirapan. No, kasi may mga kliyente po. Ito, ang dami nito kabayan ka updates. Ang daming kliyente na bumili ng property, napangakuan ng consultant, ay, tutulungan ko kayo. Tutulong po ako sa inyo. Na-turn over na. Wala na. Ma'am, sorry po, I am no longer connected with... Diba? So, yun po kabayan ka updates. Dito po kabayan ka updates kung ako hindi ko nakita mawawala ako sa SMDC. Hindi ko talaga nakita mawala kasi mahal na mahal ko ang kumpanyang ito. Pero yun nga kabayan ka updates, kung dumating man ang time, di ba? Huwag naman sana ha. O, ayan, kumato ko bigla, baka may ano eh. Kung dumating man yung time, nako, alaga po kayo ng Homefort Hotel. Dahil kami po ay pinili nyo para pagkatiwalaan yung pagpili ng property para po sa inyo. So, kabayan ka updates, again, kung kayo po ay interesadong mag-invest ng property at maging part ng Homefort Hotel, please DM me on WhatsApp. That's 63-9152-814-355. 63-9152-814-355. And, hep, meron pa akong sorpresa kabayan ka updates. Sa kauna-unahang pagkakataon po. Sobrang so to lang ayoko sabihin ito kasi parang iniisip ko kung ako yung kukuha nito. Oo, parang medyo iniisip ko pa, parang gusto kong parang ayoko sabihin ito eh. Parang pag sinabi ko ito, marami nang magbabantay nito, baka marami nang kumuha agad nito eh. Okay, hindi. Bibigyan ko lang muna kayo ng konting background. Okay? Cheerful Homes 2, Mabalacat, Pampanga. Ito pong unit na na-reopen na ito ay 12 lamang. 12 units lamang out of 1,500 loft house or loft houses. Okay? Bakit nga ba konti itong property na ito sa Cheerful Homes 2? Dahil ito po ay isang shop house. Shop house po kabayan ka updates. So pag sinabing shop house, imagine loft house po siya na may kasamang commercial space. Okay? Commercial space kabayan ka updates. Na kung saan pwede nyo pong gamitin o pwede nyo gawing coffee shop, milk tea house, sari-sari store, ayan, pwede rin po, bakery or bake shop. Okay, ang daming pwedeng gawin sa shop house na yan. At sila lang po ang pwede na magbenta
sa loob mismo ng subdivision ng Cheerful Homes 2. Kabayan ka-updates, again, this is shop house. Property na bahay na merong commercial space sa ibaba. To be honest, actually, ayokong sabihin ito dahil gusto kong kunin, pero tinitimbang ko po, kabayan ka-updates, no? Kasi may nabalitaan pa ako, may mag-open ng isa pa na shop house. Oo, nabalitaan ko lang ng mga kabayan ka-updates. Kaya hindi ko alam kung ito man mauuna or yung ito isa, pero in case man na meron pong mag-DM sa akin dito mismo sa podcast ko, sa aking WhatsApp number, unahan na lang po ito. Okay? Never kong sinabi ito sa kahit sinong mga clients ko sa WhatsApp, sa ibang mga kliyente ko na close sa akin. Gusto ko dito yung unang marinig. Okay? Bahala na kayo kung sino mauna. 78 square meters po ang lot area. 41 square meter po ang bahay mismo. So, 32 square meters yung bahay. Commercial area is 9 square meter. Okay? So, shop house po ito, kabayan ka-updates. May tirahan mo na pwede mong gawing negosyo sa baba. So, actually, kabayan ka-updates, inisip ko nga, what if kung parang, what if gawin mong resto, no? Parang, yung living area ko sa baba, gagawin ko ng may mga dining table na, parang mga tapos silugan, ganyan, mga ganun. Mga silog, resto, lugawan, ganyan. Kumbaga wala nang living area, taas na mismo yung literal na talaga, di ba? Literal na baka pwedeng ganun, di ba, kabayan ka-updates? Okay, pero one thing for sure, kabayan ka-updates, ito pong bahay na ito ay pwede nyung gawing commercial area. Imagine, 12 lang po ang meron sa loob ng isang subdivision. Kayo lang po ang pwedeng magbenta. Okay? So 78 square meters, shop house and unit. Ang price po niya ay 3.9 million. Located in Mabalacat, Pampanga. Sa lahat po ng mga gustong malaman ng buong detalye po mismo ng Cheerful Homes 2 shop house, please DM me on WhatsApp. That's 63-915-2814355. 63-915-2814355. And meron din po tayong corner unit na dalawa. Corner unit naman po, 3.2 million or 3.295 million. Isang 90 and 91 square meters. Corner po ito. So, malaki po ang inyong garden. And pwede niyo po ipa-expand yung second level po nila. Pwede niyo ipa-expand mismo iyan, kabayan ka-updates. So, bihira lang din po ang ating mga corner units. So, I suggest po, i-DM niyo po ako. Hindi ko po i-announce dito sa podcast ko yung mga project na yan kung hindi talaga sobrang iba talaga. Bihira lang yung ganito mga property. So, I suggest kunin nyo na po, kabayan ka-updates. Reservation fee is 20,000 pesos lang po. Okay? 2 corner unit at isang shop house, kabayan ka-updates. Cheerful Homes 2 located in Mabalacat, Pampanga. Sino kayo makakuha ng shop house natin? Alam mo, hindi ko alam kung tama ba yung decision ko na sabihin yung shop house dito. May mga nakikinig din ng mga ibang mga consultant dyan. But anyways, kabayan ka-updates, good luck talaga kung sino man makakuha ng shop house na yan. At saka ng 2 corner na yan. Good luck.
Nga pala kabayan Kapits, mega mega super duper shout out and happy birthday kay Miss Pinky Gaufo na taga US nga po. Kumuha po siya ng gold residences. Happy birthday sa amin pong pinakaminamahal na secretary, si Miss Grace Ala. Ma'am Grace, belated happy birthday po sa inyo, Miss Grace. And syempre po sa aking pinakaminamahal na tita, na nanay po ni Miss Donna Archeda de Mejillo, ang paborito kong kasing. Happy birthday, Tita Bebot. Ayan, si Tita Bebot mula po mismo sa Maasin, Iloilo. Oo, happy birthday po, Tita Bebot. And, yan, si Ma'am Dolores. Okay, Tita Bebot, aka Dolores Salinas Archeda. Happy birthday and more birthdays to come po, Tita. Sobrang maalaga po niyan. Ang sarap magluto. Lalo si Tito Roger. Ay, namiss ko bigla si Tito Roger. Oo, yung namayaba akong tito. Ayan, so si Tita Bebot masarap din mag-alaga yan sa kapag ako po ay nagiging buwisita sa bahay nila. Oo, buwisita talaga. Oo. Happy birthday, Tita Bebot. Maraming salamat kapag tuwing ako po ay nasa Maasin, Iloilo. Super salamat po sa pag-aalaga sa akin. Lalo ng mga panahong nagising po ako ng madaling araw. Hindi ako makatulog dahil akala ko ako po ay minumulto. Kasi kabayan, hindi ito naman tayo. Kasi sa kabayan ka updates, parang syempre bata pa po tayo ng mga panahon na yan. Parang kapag may mga, di ba, kapag may mga nalalaman ka mga patay or burol, parang feeling mo pwede kang dalawin, ganyan. Okay, so nung panahon na yung kabayan ka updates, summer po iyon, gabi na po, minabalitaan akong may week po sa tapat ng bahay nila. Tapos kabayan ka updates, ako po ay nagbabakasyon mismo sa Maasin Iloilo. Natulog po ako sa kwarto, sa guest room. Ilang taon ako nun, siguro mga 8 years old, I think, or 9, kung doon nagkakamali. Malit pa ako nun, bata pa ako nun. Yung kwarto po kasi kabayan ka updates, imagine niyo po kabayan ka updates, malaki po yung kwarto at malaki po yung kama. Ito po yung kama, tapos sa bandang, kung doon nagkakamali, yung kaliwang side ko po is pintuan. Tapos, magkabilaan yung bintana. Tapat ko, kumbaga yung ulo ko is hilera po ng pintuan, nakaharap po ako doon sa malaking bintana. Magkabilaan. Yung bintana pa naman, ang laki-laki, tapos may mga puno-puno pa. Parang feeling ko, anytime, pwedeng may lumitaw. Okay, may mga ganun. Parang, siyempre, probinsya pa yun, kabayan ka. Please, parang, hindi ako makatulog doon hanggang sa buti na lang nagising nga po si tita. Siguro nakakaramdam siya na hindi ako makatulog. Sabi niya, gusto mo ba ng kulambo? Oo, ayan. Nabigyan tayo ng kulambo tsaka kumot. Parang feeling ko kasi ng mga panahon na yun, kapag may kulambo ka, tsaka kumot, medyo secured ka, medyo safe ka na. Kasi takpan mo na lang yung mukha mo, di ba? Pero kasi yung mga imagination ko ng mga panahon na yan, medyo iba-ibang imagination ko, kabayan ka updates. Okay, so again, Tita Bebot, happy birthday, and see you soon po, Tita Bebot. Ayan, dahil tayo nga po ay pupunta ng Iloilo by September. And naku, kabayan ka updates, ang dami na naman po natin na pag-usapan ngayong araw na ito, araw ng Linggo, August 25, 2024. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood mula simula hanggang dulo. Sa lahat po ng mga kabayan ka-updates ko na walang sawang nanonood po sa YouTube channel, Facebook page, Spotify, maraming salamat po. At syempre sa lahat po na tayo nga po ay ginagawang radyo sa Spotify and Apple Podcast and YouTube Music. Kung kayo po ay bumabiyahe, ingat po kayo ha. Kung kayo po ay bumabiyahe papunta, pauwi ng inyong trabaho, maraming salamat po.
At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Facebook page, SMD, Apple Podcast and Spotify, uy, palambing naman, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at mag-follow po sa lahat po ng mga sa lahat po ng ating mga platforms diyan, YouTube channel, Facebook page, Spotify and Apple Podcast. Palambing po, oo, pa-advance Christmas gift niyo na po sa akin ito, Kabayan Ka Updates. And kung kayo po, Kabayan Ka Updates, ay may katanungan all about SMDC projects, gaya po ng Cheerful Homes 2, Shop House, and 2 corner unit po sa Cheerful Homes 2. And syempre, kung gusto nyo pa malaman ang detalye about Homefort Hotel, please DM me on WhatsApp at 63-915-2814355. 63-915-2814355. Muli po ako po ang inyong virtual Associate Sales Director, Justin Archeda. Napatuloy po na nagpapaalala po sa lahat po ng mga Kabayan Ka Updates saan mang panig man kayo ng mundo. Kabayan Ka Updates, sabay-sabay po tayong lumipad, umangat, at mangarap. Kita-kits po ulit tayo on my next podcast dito lang po sa Nag-iisa. At nag-iisa lang na SMDC Podcast. Again, maraming salamat po. Stay safe and happy investing, everyone. Bye!